Okay guys, maganda pa kayo sa araw. Mga kaibigan, maganda po. Okay guys, maganda po guys, no? Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Turo po natin ngayon mga kaibigan kung paano ba natin i-configure si tawag po nito guys, no? Si Apple DT, yung naka Brazilian firmware na po guys. 192.168.1.1. So yan po guys, no. By the way guys, hindi ko pa alam yung lagay lang ko to sa description below guys, yung yung password niya po guys. Ayan po. So admin po guys, lagay po natin si admin and then paste. Login po tayo guys. Ayan po guys, no. Punta po tayo sa network guys. Dito sa network guys, punta tayo sa kung naka Brazilian firmware po guys, ganito po yung status ni modem. Okay. So saan po natin makikita si PPOE guys? Punta po tayo sa network. And then punta tayo sa broadband setting. So pagkatapos po natin dito sa broadband setting guys, may nakikita po kayo dyan guys, ganyan. So pwede na po yan guys. Sa default po talaga guys, mayroon po ganyan. Yan po. So lagay po natin lang sa TOR69_internet, and then dito sa bilan guys, kayo na pong bahala guys kung anong bilan ang nilagay nyo sa inyong mga MikroTik. Yan po. Sa akin is nakabilan 200, and then priority guys, kayo na pong bahala guys kung anong nilagay nyo po sa OLT nyo po. Example po is 7, lagay po nyo po nyo 7. MTU guys, nasa MikroTik guys is 150. Pwede po tayo dito 1492 dapat ilagay nyo guys, kasi mayroon po ng 150 po dito guys, oh. Wala po. So 1492 po talaga ibigay nyo dun sa MikroTik po natin. Check po natin si LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, SSID 1 o SSID 2. And then dito guys sa one IP mode dapat naka PPOE, and then ito yung account guys. Type nyo pong account and then password. Pagkatapos po niyan guys, password po natin. Type po natin ulit. Ayan po guys, no? Then apply. Pagkatapos nyo pong i-apply po yan guys, balik po kayo. Example na lang, tapos na po yan guys. Dapat guys, mga ilang minuto po guys, magbi-blinking na po yung yung internet po dito ni modem. Dapat may internet po dito si modem po guys. So once na may internet na po si modem, check po kayo, balik po kayo ulit dito sa network, and then broadband setting, then internet setting guys. Dapat guys, makita nyo po to guys kung anong mayroon po ba siyang IP po dito at saka connected na po siya. Once naging connected na po siya guys, punta po tayo ni MikroTik guys, no? Ayan po guys, connect po tayo ni MikroTik. So dito ni MikroTik guys, kung makikita po natin guys, dito sa queue. Ayan po guys, naka-active na po yan si GPON. Dito sa PPP guys, active connection guys, yan lang po mag-isa po dito. Yan po si GPORT po guys, PPOE. And then try po natin itong speed test guys, no? So nakalagay po doon sa doon sa guys, doon sa tawag po nito. Doon sa MikroTik router guys is nasa, wait lang po. Connect po natin. 5G lang po, 2.4 lang po to guys, expected na hindi po to aabot ng 15 Mbps. Speed test po tayo. So, speed test po tayo guys kung ilang MB po yan guys. Yan yung ping po natin. Ang ganda ng ping po natin guys. Oh. Ayan guys, no, up to 50 Mbps po siya guys. Kasi hindi pa po yan na hindi po yan through 2.4 lang po yan guys. So yan po, maganda naman po yung po niya. So nasa 15 Mbps yung plan niya, pero ang speed test niya sa 2.4 is nasa tawag ko dito, nasa up to 15 Mbps po. So yun po guys, no, yan lang po yung po natin guys, itatakol po natin. Yan po. Ganyan lang po yung pagko-configure po natin guys. Kasi hindi po to pwede hindi to pwede si HG, yung Brazilian firmware guys na enable po natin si VLAN. Maganda po sana pag naka-enable si VLAN, pero hindi po. Dapat lagyan naman po natin ng VLAN. Kasi po, Jeep po naman po lahat eh. So hindi ko pa nasubukan guys itong si Converge guys. Susubukan ko po ito ngayon. I-upload ko po
i-upload ko po kung ano pong nangyari pag nasubukan ko ito si Converge. By the way guys, magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Oxy TV. Maraming salamat po sa panonood. At don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. Bigay po ito sa iyo ng libre.